Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, APG, International Aviation Academy Incorporated. Para sa ating mga kapatid na OFW, hindi lumang tugtugin ang mga kwento patungkol sa mga kababayan nating nakatagpo ng kanilang tunay na pag-ibig sa kanilang pag-a-abroad. Marami na tayong nadinig na kwento ng tagumpay, hindi lamang sa kanilang buhay OFW, ganun din sa kanilang buhay pag-ibig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Dalmar, at ito ang Buhay OFW. Happy Valentine's Day po sa lahat ng ating mga mahal na OFW sa buong mundo. Ngayong gabi, ihahatid namin sa inyo ang kwento ni kapatid Joey at Malen at kung paano nila pinagtagumpayan ang mga pagsubok na kaakibat ng pag-a-abroad at pagbuo ng pamilya sa ibang bansa. Abangan nyo rin po nakakaantig na kwento ng kakaibang pagmamahalan na nabuo sa pagitan ni OFW Nuningning at ng kanyang alagang bata noong una siyang sumabak sa pag-a-abroad. Mahigit 20 taon na ang nakararaan. At ang pag-iibigan na habang tumatagal ay lalong tumitibay, dito man o sa ibang bansa, sa pagitan ni Carl James at Jacqueline. Beauty queen ng aking buhay. Good provider po and hardworking husband. Mga kwento ng pagmamahalan sa pagbabalik ng Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at welcome po sa Buhay OFW. Binabati po natin ang mga kapatid natin sa Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, Italy, Guam, USA, United Kingdom, Malaysia, Singapore. Sa inyo pong lahat, Happy Valentine's Day. Sa ating pong Valentine's presentation ay pupunta naman po tayo sa Canada. Medyo malayo-layo sa Alberta, Calgary, Canada. Bibisitahin po natin ang ating mga kapatid na kasing ganda ko at kasing gwapo ng aking anak na si Raymond. Let's welcome on the program Mr. and Mrs. Joey Calvelo. Of course, Kuya Joey at si Ate Malen. Yan, magandang gabi. Kamusta na? Magandang gabi din. Ayan, tatanungin ko kayo naman, syempre up close and personal to dahil syempre ang layo. How many hours ang Canada going to the Philippines to celebrate the Valentine's Day with our family at syempre dito sa ating mga mahal dito sa Pilipinas. Kuya Joey, tatanungin muna kita. How many years na kayong kasal ni Ate Malen? Kami ho ay 39 years lang kasal. 39 years, okay. So, ibig sabihin, Ate Malen, ikaw ba naman ay nagsisisi na 39 years ka nang ikinasal o okay lang naman? Okay lang. Okay lang. Okay, that's very nice to hear. Ngayon, pwede bang tanungin natin ng konti? Paano kayo nakarating ng Canada, Ate Malen? Ako nag-apply ako sa Germany. Nagtrabaho ako as a nurse. Tapos, after 3 years, nag-apply ako sa Canada. So, sa Calgary nila ako nilagay. It's nice kasi doon ko nakilala si Joey. Yeah, the love of your life. The love of my life. That's good, di ba? So, ibig sabihin na nagkakilala kayo doon, gaano katagal kayo nagligawan bago kayo nagpakasal? Siguro within a year. Within a year. Yeah. Ayun. Pero bago ako nagpakasal sa kanya, pinaimbestigahan ko muna siya sa Pilipinas. Correct. Kasi baka may asawa. Correct. Ako, hindi Importante po pwede kasi yun. sa akin ang pamilya, di Yes, ba? values natin, Yeah, di ba? The yeah. Magsino clan and the Colyantes clan, di ba? Yon. So, nung napaimbestigahan mo at wala naman siyang sabit or hindi naman siya, wala siyang pamilya,
go na. Yeah, go Nagpakasal na. kayo. Okay, Yeah. that's good. So, paano yung pagkakakilala mo kay Kuya Joey nung mga first days ng inyong pagmamahalan? Siya ba ay sweet? Kinakantahan ka ba? Binibigyan ka ba ng bulaklak? O anong klase ng style ang ginamit niya sa'yo? Oo, kasi nung first time na siyang pumunta sa bahay, manliligaw sa akin. Ang pinakinig niya sa akin yung mga tape niya. Wow, maganda ang boses. Oo, sabi ko, Okay. nakakainis naman to. Puro tape. Sa halip ng manligaw, puro Okay, tape. puro tape. Okay. Pero afterwards, yun, naging close kami kasi pareho kaming mahilig sumayaw. Wow, the dancing queen. Lahi na natin yan kasi. Okay. We love dancing. Sa Canada kayo nagpakasal. Yung mga pamilya ba kasama sa Canada o kayo lang? Actually, nagpakasal kami sa civil wedding first. Tapos, pagkatapos nun, ayaw ko kasing malaman ng tatay ko na nagpakasal na ako kasi dito. gusto ko i-give away niya ako. Ah, okay. So, afterwards, nagpakasal kami sa church, sa Montreal. Sa Montreal, Yeah, Canada. yeah. Ayun. Napakaganda ng istorya. Ngayon naman, tatanungin kita, Kuya Joey, nung nagsimula kayong magpamilya, ano ang level ng status ng buhay natin sa Canada? Nagsimula ba tayo ng maayos? Naghirap pa tayo ng konti hanggang sa umangat tayo? Mahirap umpisahan sa Canada, pero pag ikaw ay masigasig at talagang nilalayo ni mong umangat, talagang magsisikap ka. Okay. Eh, yung unang-unang bahay nyo doon, ano yung unang-unang tinirahan nyo doon? Eh, ang aming unang tinaran ay basement. Okay. Nasa ilalim kami ng first floor. Okay. Siyempre gano'n, nagsisimula ka sa ilalim. Pero later on, at pagsisikap talaga, Ayan. at yung tinatawag na respeto sa isa't isa. Paano ka nagsimula ngayong magkaroon ng hanap buhay, Kuya Joey? Yan nga ay bawat tao o nilalang, iba-iba talaga ang kanilang kung nag-aral o hindi nag-aral, may nagtapos ka o hindi. Pag pumunta doon, ang talagang measurement dyan ay yung pagsisikap mo. Dahil marami kaming kilala na talagang nagsikap na ngayon okay na. Okay. May inaabot ng 2 taon, 3 taon, at iba naman, 30 taon na doon, hindi pa rin. Wala pa rin. Dahil dala yung bisyo. Oo, naku, dapat tigilan ng bisyo, lalo na Tigil ang nasa bisyo. abroad ka, Oo, di ba? sayang yung pera. Okay, kasi pag sinabi mong taga-Canada at binanggit ang Calvello, alam na alam, naku, Molly Maid yan. Tayo daw ang exclusive na Molly Maid sa Canada. Yes. Tanungin ko nga muna, Ate Malin, ano ang Molly Maid? Anong klaseng kumpanya ang Molly Maid? Ang Molly Maid ay residential cleaning. So, marami kaming teams. Sa bawat team ay may 2. Isang driver. Dinadaanan ng driver yung isang Helper. kasama niya. Tapos, naglilinis sila sa ng bahay. Palaging 2 sa isang bahay. Dalawa. Yung driver naglilinis din, hindi? Naglilinis din. Naglilinis din. Yeah. Okay. Ilang teams na ngayon meron ng Molly Maid at gaano nakatagal tong Molly Maid? Magsasyam na taon na. Kasi itong Molly Maid ay franchise sa buong Canada. Yes. At at this time, talagang nag-hire ang Molly Maid sa buong Canada ng mga cleaner. Sino-sino yung mga kliyente natin dito? Ang masasagot ko ay sa Calgary, no? Halos 95% ay mga puti. Okay. At yung iba-ibang galing ibang lahi. So ngayon, syempre, nagtayo na tayo ng pamilya. Ngayon, ang naging anak natin ay, of course, si Joyce, si Chris, si Mark. 3. Okay, 2 lalaki at 1 babae. May kani-kanilang pamilya. Okay. Ano ngayon ang trabaho ni Joyce? Si Joyce, teacher siya. Pero, sinabi ni Joey, tumulong sa Molly Molly Maid. Maid, So, hindi na siya nagtuturo. Okay. So, katulong niya ang panganay kong anak, si Mark, Si Mark, sa paglaro ng Molly Maid. At the same time, nagtuturo ng piano si Joyce. Si Joyce, minsan. Okay. Si Christian naman, teacher din siya, grade 4. Pero mahilig siya mag-basketball, so nagko-coach siya. Yeah. Pagkatapos, nagtuturo din siya ng piano. When it comes to pagpapalaki ng mga bata, kasi sanay tayo, family, band, very close. Nagawa din ba natin ito sa Canada, Ate Malen? Oo, ang pagpapalaki ko sa mga anak ko,
parang Pilipino. Hindi sila pwedeng basta pagala-gala, ganyan-ganyan. Meron kaming time na kailangang nasa bahay sila. At saka marunong silang umintindi ng Tagalog. Yes, of course. Kuya Joey, ano ang mga challenges ninyo sa pagsasama nyo for the past 39 years? Ang challenges dyan ay dumarating talaga, no? Unang-una, ang unang iisipin mo, paano ka mabubuhay? Correct. You're in a foreign land. Oo, kasi ano dyan parang bahay, trabaho, bahay, trabaho. Para mapabilis ang ipon namin noon, 5 trabaho ko. Ngayon, puro staggered time. Okay. Naglilinis ako, tumutugtog ako sa banda, nagda-drafting ako sa bahay. Okay. Sa regular ay draftsman ako sa architectural firm. Okay. Tapos, meron pa akong kinukuha doon sa parking lot. Nililista ko lahat yung lisensya. Doon man nakapark. Tiyagaan lang. Tiyagaan lang talaga. Biruin mo ha. From lahat pinagdaanan mo to where you are now. So ngayon, Kuya Joey, syempre, yung mga challenges natin naman sa inyong relationships. Kami, nag-usap nung kami kinasal at kung merong challenges, never namin pinag-usapang maghihiwalay. Okay. Never. That's good. Wag lalabas yun sa usapan. Kasi, Pwede kayong mag-away, pero wag lalabas sa usapan. Yung hiwalay. Okay, hinaharap namin lahat yung challenges. Ano? Kasi nga, 2 kami nag-upisa, di dumating yung mga anak namin, challenges. Yes. Bawat yukto, every 5 years, nag-iiba yung buhay mo doon Ngayon, ang challenges ay aming hinaharap sa trust. Yung pagtitiwala. Ayun. Yun ang maganda. So ngayon, dahil Happy Valentine's Day, batiin natin ang mga kapatid natin sa Canada. Happy Valentine's! Happy Valentine's! Mag-i-enjoy kami dito kasi mas masarap dito. At saka dito, importante talaga ang Valentine's Day. Doon, dumadaan na lang. Basta, dumadaan na lang talaga. Kasi trabaho lang ng trabaho. Pero lang yung mga bagets. Yes. Siyempre, pag in love ka. Of course, di ba? Ngayon naman, Kuya Joey, bigyan mo ng message sa mga kapatid nating temporary foreign workers sa Canada at sa mga kapatid nating OFW sa buong mundo. Ito ay panawagan para lahat ng mga temporary or OFW sa buong mundo. No? Tayo nabigyan ng Diyos ng pagkakataong maka-abroad, kumita, at mapagandang ating buhay. Wag ho nang nating kalilimutan ang ating values na taglay natin, na itinuro sa atin ng ating mga magulang at mga ninuno. I-maintain ho natin yan. Huwag tayong padadala sa bawat dahil na andon tayo ay makalimutan yung inyong mga values sa buhay. No? Konting tiyaga lang ho, tataas din lahat ho tayo. Ayun, nako. Ngayon, Ate Malen, mag-ingat kayong lahat. Stay happy, love each other, at saka stay healthy. That's it. Ayun ang importante. Nako, maraming salamat, Kuya Joey at Malen, dahil sa napakagandang i-share ninyo inyong love story, ang inyong family life, ang inyong business sa Canada, at hope you will be enjoying the Philippines vacation. Yan mga kapatid, katatapos lamang po ng pakikipagkwentuhan natin. Happy Valentine's Day and God bless. Magbabalik po ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Fucoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, a Fucoidan capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea. The Malaya Business Insight, EGI Pamulinawen Hotel, Lawag City. Nasa kolehiyo pa lamang si Carl James Casten at Jacqueline Ching. Magkasintahan na sila. Nagkakilala sila sa pamamagitan ng isang kaibigan. Common friend po, yung best friend ko po, classmate po niya nung high school.
Tapos nagpunta po ako sinama po ako ng best friend ko sa birthday po ng best friend din niya. Doon ko po siya nakita. Nag-aaral sa UST sa Maynila si Carl James, samantalang nasa Las Aldas, Marinas, Cavite naman si Jacqueline. Matyaga po siya magbiyahe. Halos parati po siya nasa Dasman. So parang tuwing walang pasok sa school, pabiyahin ko madaling araw papunta Dasma from Manila. Ganun. Isang bus lang. Pag vacant ako, pupunta ako sa bahay nila. Doon ako makikikain sa kanila. I-entertain ako nung lola nila, nung lola niya. Parehong galing sa pamilya ng mga overseas Filipino workers ang dalawa. Nasa Japan ang ina ni Jacqueline, samantalang bunsong anak naman ni Seaman Domingo Casten, si Carl James. Ito ang nagbigay inspirasyon sa kanya na subukan ang pagsisiman. Nakapagtrabaho si Carl James bilang musician sa isang passenger cruise ship. Meron pong isang agent din na musician din. Yun yung trabaho niya. Filipino rin na nakabase sa Canada. Nangangalap siya ng mga parang amateur string players, musicians, string quartet, parang Titanic. Ganun po. Tapos nag-audition kami. Inaprobahan po nung Holland America Lines sa nakabase sa Netherlands. Tapos yun, natanggap po. Then, naka-experience po kami ng 2 kontrata na 6 months sa barko. Dahil nasa Japan nga ang ina, nagkaroon din ng pagkakataon si Jacqueline na makapagtrabaho bilang factory worker doon sa tuwing bibisitahin ang ina. Pero pagka-graduate ng kolehiyo at matapos makapag-experience magtrabaho dito sa atin, ay mas pinili ni Jacqueline na makipagsapalaran sa Singapore. Naisip ko na parang hindi ako makakaipon po dito sa Philippines na gano'n lang po kaliit yung sweldo. So, nagpursige po ako mag-apply Singapore through mga agency po. Pero hindi sang-ayon si James. Una, ayaw ko po dahil siyempre mauuna siya eh. Siya lang, kung sabay kami okay lang. Pero dahil nga hindi rin po ako aware sa lifestyle sa Singapore, tapos malalayo pa siya. So, una, hesitant ako talaga. Pag-pray mo yan, baby. Natuloy sa kanyang pag-alis patungong Singapore si Jacqueline. Service crew sa isang bistro bar ang una niyang naging trabaho doon. Hindi nagtagal, nagdesisyon si Carl James na sundan ang kasintahan. Nung nag-evaluate po kami ni Daddy ng mga yung parang kikitain, pag sa barko, ito yung kikitain mo, tapos ma-off ka ng, hindi ka makakasakay ng ganitong mga buwan, ilang buwan. Ganon din kikitain mo. Sabi niya, parang, or mas malaki pa ata kung mag-land base ka na regular yung kita mo. Sa tulong ng nakatatandang kapatid na isa ding seaman, mabilis namang nakarating ng Singapore si Carl James. Para naman kay Jacqueline, dream come true ang pagsunod ng kanyang mahal sa Singapore. Pag tuwing mag-uusap po kami dati, super lungkot po na ako lang mag-isa doon. Kaya sabi ko, sunod na din po siya doon. Tapos sayang din po yung opportunity na makapag-work siya at the same time magkasama po kami. Kasi po nung nagbabar ko pa po siya, parang habang nag-Skype po kami, umiiyak po ako na sabi ko, hanggang kailan ganito yung sitwasyon natin na magkalayo tayo. Sabi ko, dream ko po na magkasama tayo sa ibang bansa na pareho may trabaho po. 3 years na sila sa Singapore. Doon na rin sila nagpakasal. Dental nurse na ang kasalukuyang trabaho doon ni Jacqueline, samantalang music teacher naman si Carl James. Music teacher sa isang music school na parang tuition center, parang mga Tapos parang more than 1 year, 1.5 year, then lumipat ako kasi ng ibang company dahil mas malaki yung offer. Ayun, tapos itong bagong employer, kaya ako nag-change kasi Christian yung may-ari. Then parang a blessing talaga. Sunday po yung off niya. Oo. Kasi gusto po niya kasi makapag-serve po sa church ministry, maging part po ng music, makatugtog po siya every Sunday. Like siya na nag-grant naman po ng boss niya, off po siya every Sunday. Nakasentro sa Panginoon ang pagmamahalan ng mag-asawa. Hindi nakapagtataka kung bakit sa paglipas ng panahon ay lalong tumitibay ang kanilang pagsasama. Asayang couple na nag-a-adjust sa ugali ng isa't isa. Malaking challenge din para sa kanila ang manirahan sa bansang ibang-iba sa kulturang kanilang kinalakhan. Sa Singapore po, masyadong mabilis yung araw doon talaga. Once na pumasok sa trabaho, hindi mo malayan, pauwi ka na anytime kasi sobrang
puro focus ka lang sa trabaho. Pag off ko po, yun po, nag-grocery tapos nagluluto po kami. Nagbe-bake din po ako, tapos nagja-jogging po kami every off. Doon po sa tabing dagat, yun po yung pinaka parang relaxation po namin. Yung kami na po lahat sa expenses, yung di na po aasa sa parents. Mahal po kasi lahat sa Singapore. Natuto po kaming mag-budget, magtipid. Simula po nung nagpakasal kami, na-discover ko po na mas galante po siya nung mag-boyfriend kami. Boom! Hindi kasi po one time, yun nga, nung nasa barko pa po ako, one time, nag-dock po yung barko namin, passenger cruise ship sa Hong Kong. At that time, pinlano ko po na sila ng sister ko mag-travel din sa Hong Kong para mag-meet po kami. So that time, parang galante ako. Nung nagkita po kami, binigyan ko ng may basta pang allowance lang, pang gastos nila ng sister ko. Tapos sabi niya, ayun, parang galante ka that time. Pero ngayon, parang tipid sa budget. At the same time po kasi nagbabayad kami ng bahay dito, nagpapadala pabalik. Yung sweldo po namin doon, hati rin. May budget kami para doon, may budget din po para dito sa Pilipinas. Yan, may mga konting conflict pero napag-uusapan po dahil open naman po kami sa isa't isa na parang nagre-reflect kami halos regularly. Para kay Carl James at Jacqueline, isang malaking blessing sa kanila ang pareho at magkasamang magtrabaho sa ibang bansa. Sa palagay ko po, hindi po namin kikitain dito sa Pilipinas. Yung kinikita po namin sa Singapore, at the same time, hindi rin po namin mababayaran yung bahay. Hindi po komportable yung buhay kung nandito po kami. Compared po na Singapore po kami para may trabaho. Nakakapag-save po kami, nababayaran yung bahay, nakakatulong po sa family. Na-enjoy po namin yung kita po namin, yung buhay po namin mag-asawa, nakakapag-travel po kami. Na-enjoy namin yung blessing ni Lord kasi dalawa kami trabaho doon, tapos at the same time, nakakapagpadala ng pera sa Pilipinas. Parang yun nga, kung sa Pilipinas na kami mag-work, parang mahirap din makatulong sa pamilya kasi maliit na yung sweldo mo. Hindi kagaya nandun ka, nag-enjoy ka na sa yung maganda yung lugar na tinitira namin at the same time, nakakatulong pa dito. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG, International Aviation Academy Incorporated. Minsan nang naging laman ng mga pahayagan at social media si kapatid Luningning Predilia Bebit, na ipalabas na rin sa telebisyon ang kanyang talambuhay. Nagsimula ang lahat ng mapabalitang hinahanap siya noon ng kanyang inalagaang bata noong nag-OFW siya sa Saudi Arabia. Mahigit 20 taon na ang nakararaan. TV journalist na ngayon ang dating 3 years old na si Rawan Radwan. Tumatak sa kanyang puso ang kakaibang pagmamahal at pag-aalagang ibinigay sa kanya ni Luningning na tinawag niya noon sa pangalang Dada Mary. Matapos ang mahabang panahon, pilit hinanap ni Rawan si Ningning para masuklian naman ang pagmamahal na buong pusong inalay sa kanya ng kanyang Dada Mary. Narito ang kakaibang kwento ng pagmamahalan sa pagitan ni Luningning at Rawan. 12 years nag-OFW si Luningning, 5 years sa Saudi Arabia, 4 years sa Hong Kong at 3 years sa Taiwan. 24 years old pa lamang siya noon na magtrabaho siya sa Saudi Arabia. Sa totoo lang, hindi naman niya kailangan mag-abroad dahil may maayos namang siyang trabaho dito sa atin. Dahil sa sariling pagsisikap,
at sa pangako sa kanyang ina. Nakapagtapos si Ningning ng kursong Bachelor of Science in Commerce, major in Business Management. Nagdesisyon lang siya magtrabaho noon nung biglang namatay ang kanyang asawa. 28 araw matapos silang magpakasal. Na-hold up siya sa Quiapo. Lumabang kasi sakay sa jeep. Nung lumaban siya, binaril siya nung katapat niya sa jeep. Yung katabi, tinutukan muna. May katapat palang may baril. Para maibang mundo at maibsan ang sakit na nararamdaman, umalis papuntang Saudi Arabia si Ningning. Maayos na pamilya ang kanyang naging amo sa Saudi. Diplomat sila. Tapos yung mother niya, nagtuturo ng college. Di busy nga sila lagi. Ako lang ang naiiwan sa bahay. Inaalagaan ko yung dalawang bata. 1.5 months lang yung bunso. Yung malaki na si Rawan, yung naghanap sa akin, hindi nga yung marunong what is your name. Tinuruan ko sila. Kasi nga palibasa byuda ako that time, talagang binuhos ko yung ugali nating mapagmahal. Ganon. Inari ko na silang parang anak. Tinuruan ko ng mga kantang Pilipino, mga English. Kaya nga nung in-interview siya, sabi niya, kung galing mo mag-English, sabi niya, I own to you. Sabi niya, hindi naman ako ganyang kagaling. Pero talagang magaling siya mag-English na ngayon. 5 years siya sa Saudi, 8 years old na noon ang alagang si Rawan nang umuwi si Ningning ng Pilipinas. Gusto ko namang magtrabaho ng aking profession. Sabi niya, oo. Sabi niya, hindi naman nila ako pinigilan. Sabi niya, sige. Siya pa nag-contact sa kapatid ko sa Bahrain na kung totoong ako'y matutulungan. Mabait si Madam. Madam Tuta kung tawagin. Fatma yun mabait siya, sabi niya. Sige, okay lang. Hindi malilimutan ni Ningning ang isang pangyayari na naganap ilang araw bago siya umuwi. Akalain mong sa isang gabi, siguro hindi lang 5 times napunta sa kwarto ko. Sa servant, doon sa kwarto ng mga katulong. Kasi 5 kami Ako lang sa bata. Punta ng punta, nung magsawa na ako at mabadaling araw na, di babalik ko nga. Balik, mamaya nandiyan na naman sa tabi ko, nasa likod ko. Nung magsawa na ako at nakatulog na ako, magay nanap ni Madam. Nadat na doon, binuksan yung aming kwarto na doon, nakatabi ko. Pero ako'y nakatalikod. Pero siguro naramdaman kong may tumabi na yun. Pagod na ako Pinabayaan ko na siya doon matulog. Alam mo, sabi ni Madam Mary, sabi niya, bakit ko raw pinabayaan na doon matulog? Sabi ko, Madam, naku, pagod na po ako Sinasabi ko naman ng totoo. Madam, pagod na po ako. Pabalik-balik po. Balik ko, after 10 minutes, balik na naman, ganan-ganan. Napabayaan ko na, hindi ko na namalayan. Akala ko, tumagal na ng ilang minuto na hindi siya bumabalik. Nakatulog na ako, hindi ko na alam, nakatabi ko na naman pala. Pag-uwi ng bansa ni Ningning, nakapag-asawa siyang muli at nagkaanak. Dahil sa kagustuhang mabigyan ng maayos na buhay ang anak, muling nag-OFW si Ningning. Alam mo, nag-a-apply ako kasama kong anak ko kasi 2.5 lang siya. Kasama ko siya sa agency. Dinatanggap naman ako sa Hong Kong. Tapos nakaalis. Yun din ang pinakamahirap. Kasi nung time na yon, biro mo, 3 times a day natawag ako. Mabait naman naging employer ko doon. Alam niyang may anak ako. Siya pa nabili sa akin ng card para matawagan ko. Tapos alam mo ba, hawak ko yung isa, ihatid ko sa eskwela, mga 4 years old. Yung isa, nakalagay sa likod ko. Talagang hawak ko ganyan, nung lumaki na hawak ko. Yung isa nasa likod ko. Nung magtagal, stroller ko. Pagka dun sa eskwela ng alaga ko, may boot na hinuhulugan ng coins, tatawag pa rin ako sa anak ko. Naka-4 na taon sa Hong Kong si Ningning. Nagdesisyon siyang umuwi dahil nagkaproblema noon sa pag-aaral ang kanyang nag-iisang anak. Kung anak ko ay 6 years old, mag-grade 1, pero mong grade niya 78. Kasi nga, sa private school sa Madre. Sabi ko, naku, anak ko, samantalang ang alaga ko sa Hong Kong, yung sa Saudi naging matalino sila dahil sa akin. Akalain mo, nung grade 1 ang anak ko, pinasok ko na yung Verga University sa amin. Alam mo, second honor na agad siya. Nung first
Nung second grade 2 siya, first honor na agad siya. Pero dahil sa nahihirapang mapagkasya ang kinikita nilang mag-asawa, napilitang muling bumalik sa abroad si Ningning. Mag-Taiwan ako, nung bumalik ako grade 6 ng anak ko. May 2 din ako inalagaan doon. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga amo, bukod sa kanilang mga anak, ay napalapit din kay Ningning ang mga magulang ng kanyang among lalaki dahil sa ibinibigay na pag-aalaga ni Ningning sa kanila. Yung ina, si Nene ang tawag sa lola eh. Si Nene, na-stroke na ba? Alam mo, minamasahe ko yan. Hindi ko sinasabi sa amo ko yan. Kasi nga, nilalambing ko lang. Dahil wala naman kami lang nandoon. Alam mo, minsan nadatnan niya ako, hindi rin sinasabi ng mga matatanda, pero mahal na mahal ako. Alam mo, dumating bigla yung amo kong lalaki. Nakitang ginagawa ko, minamasahe ko yung legs. Alam mo, napaiyak yung lalaki yun na, napaiyak siya. Kasi siya, nag-iisang anak na lalaki. Sabi niya, ang palayo ko naman doon, Maria, doon sa Juan Mary. Hindi rin to Ningning eh, Mig ang alam nila. Di sabi niya, Maria, hindi daw niya, bata pa yun, mas matanda ako eh. Sabi niya, Maria, hindi namin akalaing ganito palang ginagawa mo pag wala kami. Naka3 taon naman si Ningning sa Taiwan. May bahay na ako, may tricycle na ako, may naipon ng kaunti. Eh di, nag-for good na ako. Pagbalik niya mula Taiwan, ang asawa naman niya ang nag-OFW. 5 Peter yung mga tubo, 5 Peter, ganon, sa Saudi. Lumipas na po ang mahabang panahon, alaala na lamang para kay Ningning ang magagandang karanasan niya bilang OFW. Hanggang sa... Tumawag sa akin yung pamangkin ko sa Dubai. Sabi niya, Tita Ningning, nasa Arab News ka. Tsaka sa mga, marami daw. Sabi niya, siguro hinahanap ka ng alaga mo, kita namin yung picture mo. 3 taon na pala siyang hinahanap ni Rawan. Natouch naman ako, bakit niya ako hinahanap. Sabi niya, sa dami daw ng kanila naging yaya, naging katulong, iba daw ang pagmamahal na inuukol ko. Medyo naiyak na naman ako. Eh di, talagang wala daw silang nakitang kung gaano daw ako. Kapay, kung hindi, totoo lang ako, sabi ko gano'n. Kung ano yung pinakita ko, ako lang yun. Ayun lang. Matapos ang 22 taon, nagkitang muli si Ningning at ang kanyang alaga noong sadyain siya ni Rawan sa kanyang bayan sa Candelaria, Quezon. Kaya nung nagkita kami, may pasalubong siya sa akin, laptop. Ang mahal nga daw nun eh. Nasa 40 mahigit, sabi gano'n. Kaya ang dami niyang pasalubong talaga. Alam mo, nung namasyal kami, pinasyal niya ako. Nung mamili kami sa Maynila, alam mo, lagi siya nakayakap sa akin, nakahalik. Tapos kung bumili ng mga damit ko, dalawa, sapatos ko, ganun, lahat ng kailangan ko. Yung motor ko, alam niya may motor ako, binili niya ng cover, tapos alam niya barangay police ako, binili niya akong linte na may electric shock. Basta lahat ng kailangan ko ibinigay. Anything you want, tell me, sabi niya. Tapos siya nagbibit-bit. Sabi niya, no, dada, sabi niya gano'n. You are old enough, ako na magsisilbi sa inyo. Parang ang nanay niya talaga ako. Tapos lagi nakalik, hiyang-hiya naman ako dahil ng... Siyempre, ang ganda niya. Tapos siya naman ang mapera, siya ang foreigner eh. Laging nakahalik. Hindi inaasahan ni Ningning ang mga pangyayari. Hindi niya inakala na maaalala pa siya ni Rawan at susuklian pa nito ang pagmamahal na ipinadama niya rito mahigit 20 taon na po ang nakararaan. Pagmamahal na habang buhay nang nakaukit sa puso ni Rawan. Pagdalaw namin sa Candelaria, Quezon, aming napag-alaman na nag-volunteer ngayon si Ningning sa OFW Help Desk ng kanilang bayan. Ang kanyang nag-iisang anak na si Jaika ay kasalukuyang kumukuha ng kursong engineering sa Vietnam, kung saan isa itong scholar ng pamahalaan ng Vietnam. Buong Candelaria, posibleng matulungan ko. Kasi meron pa akong
kontak kay Rawan. Ngayon nga po may inaayos kami na nakakulong doon. Baka sakaling may kontak matulungan ko kahit man lang sa kwan, maawain siya. O hindi man natin sila mabigyan ng pera, mapauwi lang, okay na kasi nakakulong Yun ang ginagawa ko ngayon. Kamakailan ay nakatanggap ng parangal si Ningning bilang Outstanding OFW in Positive Character and Deed. Sa susunod na Buhay OFW, muli po tayong dadalaw sa bayan ng Candelaria, Quezon para kumustahin ang kanilang OFW Help Desk. Magbabalik po ang Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets, a Fucoidan capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea, Southville International School and Colleges. Alis at sila'y iiwan sa ibang bansa'y maninirahan. John Hurwitz once said, and I quote, "That's the fun of going to a high school reunion. It's seeing the people you were close to all those years ago and exploring the relationships of the past." Ganito po ang eksaktong mga naging kaganapan noong minsan po kaming muling nagkita-kita ng aking mga high school friends and classmates ng A. Mabini High School. Tinawag po ang aming reunion na Friendship. Kamusta ka na? Kasama ang ilan sa aming mga guro, masaya po naming binalikan ang mga masasayang alaala noong kami ay nasa high school pa not so long time ago. I'm very happy and I'm very proud to say kahit saan ako makarating ng A. Mabini High School po ay mahal na mahal ko. Ayan! Palakpakan natin, of course, si Mang Bueno, si Mang Jimenez, si Mang Christine, si Mang Vega, si Sir Miranda. Walang sawang picturan, selfie, kainan at kumustahan at palitan ng mga contact numbers. Nakakatuwa naman po dahil ang aking mga kamag-aral ay pawang may maayos na estado na sa buhay at karamihan sa kanila ay nasa ibang bansa na rin naninirahan. Time changes, best friendship lasts. Along life's road we meet many friends who bring us happiness and joy. Let us reunite with friends, new and old, and make a day of memories to behold. To my classmates and batchmates of A. Mabini High School class, it was great seeing all of you until we meet again. Pilipino, ate, kuya, inay, itay, kapatid at kaibigan, kabutihan mo'y dapat pamarisan. Welcome sa A. Mabini High School Reunion! Sa susunod na Buhay OFW, ihahatid namin sa inyo ang Buhay OFW ni Vlogger Mark Eden. Muli tayong dadalaw sa bayan ng Candelaria, Quezon para kumustahin ang kanilang OFW Help Desk. Ikukwento sa atin ni Connie ang kanyang karanasan bilang OFW sa bansang Kuwait. Magkikita-kita tayong muli dito pa rin po sa Buhay OFW. Muli ko pong binabati ng isang lumalagablab na Happy Valentine's Day ang ating mga kapatid na OFW at kanilang mga mahal sa buhay. Hari naway manatili ang pagmamahal sa puso ng bawat pamilyang OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay serbisyo, tulong at impormasyon anumang oras, anumang araw. Ako po inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Dalmar. Kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW
ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it, wall cladding system as green as it gets. South Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. APG, International Aviation Academy Incorporated. OFW, bayani ka na totoo. Dapat mong purihin ng bawat katulad ko. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay kung kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat purihin ng bawat katulad ko. Pilipino, ate, kuya, inay, itay, kapatid at kaibigan.